kung sakasakali po ba na magsimula na ang trial mismo, ano po, as in, pag nag-resign ho ba ang Vice Presidente, ano ho ba ang nasasaad sa batas? Dapat pa bang magtuloy ang trial o titigil na yan kasi wala na po yung gusto ninyong patalsikin sa pwesto? Magandang tanong yan, Ted. Yung conviction in an impeachment trial, dalawa po ang penalty yan. Pag na-convict ang isang impeachable officer sa impeachment court, dalawa po ang parusa. Una, patalsikin siya sa kanyang tungkulin. At pangalawa, perpetual disqualification from holding public office. Yan po ang dalawang parusa. Ngayon, kung nag-resign ang impeachable officer, ibig sabihin maging academic yung penalty na patalsikin siya dahil wala na siya sa pwesto. Ngunit yung perpetual disqualification from holding public office bilang isang parusa ay nandyan pa rin. At yan po ay theoretically pwedeng ituloy at dapat ituloy at may tungkuling ituloy ang paglilitis ng kaso. Dahilan po mayroon pang penalty. Of course, Ted, ito po idadalhin sa Korte Suprema at lahat ng mga argumento ilalabas laban dito sa pagpatuloy ng paglilitis kagaya ng jurisdiction dahil sasabihin nila wala ng jurisdiction ng impeachment court. Ngunit for academic discussion, sabihin natin, sa akin po may basehan na ipagpatuloy ng impeachment court ang trial dahilan sa may isang parusa pa na hindi naiigsabing kung pwede. At yan po ay ang perpetual disqualification. Bigyan ko lang ng diin, ito po ay hindi accessory penalty. Itong disqualification ay hindi dahilan sa siya po ay na-dismiss. Yan po ay independent penalty na pwedeng isama or dapat or pwedeng ibigay ng impeachment court. In the same manner as pwede rin po magdesisyon ang impeachment court lamang ng removal from office at hindi kasama yung disqualification. Tama po yan. In fact, may argumento na dapat pag na-convict sa impeachment trial, dapat i-specify ang penalty na perpetual disqualification and removal from office. Kung hindi mo po babanggitin yung isa doon, ay ibig sabihin hindi mo ina-apply ang penalty na yan for whatever reason. So sa akin po dapat para kompleto yan po ay dapat magkaroon ng dalawang specify ang dalawang penalties. In fact, nangyari na po yan eh. Kung hindi ako nagkakamali sa kay President Estrada or kay Chief Justice Corona, ang hindi po nabanggit yung perpetual disqualification from holding public office. Kaya po, I think it was the case of President Estrada, kaya po nakatakbo siya ulit bilang mayor o bilang pangulo pa dahilan sa wala pong parusa na perpetual disqualification from holding public office. Subject to verification. Yan po ang aking naalaala. Okay, so well, assuming nga po no na ito po academic discussion, Senator Frank. So kung sakasakali po mag-resign during the trial, so wala na sa pwesto, moot na po yung isa, yung disqualification, paano magkakaroon ng due process doon kung hindi mo na mapapakinggan yung panig ng isa kasi nga she will no longer participate in the proceedings? No, because yung ebidensya po for removal, yung ebidensya na yung ihaharap para po sa removal from public office, ganun din ang ebidensyang kailangan for perpetual disqualification. Pareho lang po yan, hindi po magkaibang ebidensya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.